Panginoon. Naganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa akin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasinahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at kayamang dahilan sa pamamagitan ng Anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang noong unang una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang noong unang una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Santa Perpetua at Felicidad, Ipanalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiluwal ang lahat. Panalangin ng sambayan ng Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isinubong mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, ay nahayag ang iyong habag at pinagkain sa kami sa iyo at sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katuwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay maharap sa isang mahirap na sangandaan. Nakikita namin ang pagsasaysang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan, at ang pagkakahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkatiwalaan ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa panalagang panin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan at habag. Ipagkaloob mo sa kanilang karunungan upang kumilos ng may masusing pag-unawa, lakas upang magtiyaga ng may dangal, at kababaang loob na hindi maghangad ng pagliganti, kundi kabanalan, hindi personal na itikain, kundi pang lahat ng kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot, sa palit ang pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagkasikhayo at pagkakahati-hati na pahinain ang pag-asa ng aming bayan. Inaamin namin madalas kami na nananimig sa harapan ng kasamaan, tuwing pinipili namin ang kaginhawahang kapalit ng konsensya, takot kapalit ng tapang, at kawalang pakialam kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami mula sa kalwalhatiang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkakahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasikhayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kami ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal, itaguyod ang katarungan na may habag,
at maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo iyong liwanag ang aming bayan. Isaayos muli kung ano ang nawasak. Pagalingin kung anong nasugatan. At muling itindig ang bayang hindi pinagpapalit ang katotohanan sa kaginhawahan. Hindi sinusuko ang kabutihan sa takot. Maging banal na pagkakataon nawa ito ng pagbabagong loob at pagpapanibago ng aming bansa. Upang tunay kaming maging bansang manumuhay sa pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa ilalim ng iyong makaumang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, iyong anak, na nabubuhay at naghahari, kasama mo sa pakikipag-isa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng sambayan ng Pilipino at reyna ng kapayapaan, gabayan at ipanalangin mo palagi kami. San Lorenzo, Luis at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. San Miguel, Arcangel, ipanalangin mo kami. Magsiupo ang lahat. Kasama sa ating pansariling panalangin, ilulog po natin ang mga sumusunod, ang ating sponsor sa gabi ito, ang Senior Citizens Association. Pasasalamang ng pamilya Garcia family, Mrs. Rosie Blasa and family. At sa mabilisang paggaling, nina Irene Martinez, Irene Garcia, at Regina Formentira. At panalangin para sa mga kaluluwa nina Emmanuel Sr. at Jr. Leticia, Benedicto and CJ Navarro, Captain Abelardo and Dr. Ofelio Garcia, Wally Blasa, Pedro and Africa Owen, Manuel Aranillo, Dominado Benes Jr., Angela Bailero, Lita P. Benito, Magno and Jenny Mayari, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon ay ika-13 linggo sa karaniwang panahon, St. Peter's Pence, at ika-8 araw ng Misa Nobenaryo para kina San Pedro at San Pablo. Ang ating tagapagmisa ay si Reverendo Padre Paul Nicholas Sihu. Magsitayo ang lahat at ating sabayan ang pambungad na awit. Sa
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin. Ulan ng gabi po sa inyong lahat. At maligayang pagdating sa pagdiriwang ng banal na misa, tayo po ngayon ay nasa ika-13 linggo sa karaniwang panahon, ika-8 araw ng ating nobinaryo para sa kapistahan ng ating mga patron, San Pedro at San Pablo. Sa ating Ebanghelyo, maririnig natin ang mga panukala ng ating Panginoong Hesukristo sa mga nais sumunod sa kanyang mga yapak. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na misang ito, aminin muna natin ang ating mga kasalanan at sa Diyos tayo humingi ng kapatawaran at awa. Tayo pong lahat inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masampot, panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya inaanyahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak ko lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin ipagawa ng isang silid para matuloyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nung magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gehazi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo ulit," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwid ni Winay aking aawitin. Ang katapatan mo ay laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo ay walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang tao, sa iyo'y sumasamba. Sa pagsambay nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay nabinyagan kay Kristo Jesus, ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naway mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitin natin. Kristo ang humirang upang kami maging bayan ng pari at haring banal.
at sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil na siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal mong kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po, Father. Parang wala naman akong pausap. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pwede po ba batiin muna natin ang isa't isa ng magandang gabi? Magandang gabi po sa atin. At kahit ngayon pa lang, pwede bang pakisabi na sa iyong katabi, Happy Fiesta! Mas malakas, Happy Fiesta! Happy Fiesta po. Papasalamat po ako sa inyong kapilya na nag-anyaya po sa akin magdiwang ng banal na misang ito sa ika-8 araw ng inyong nobenaryo. Ang tawag po sa gabi ito ay Ante-Vesperas. Ante-Vesperas. Ano ibig sabihin nun? Araw bago ang Vesperas. Bukas ay Vesperas, ang fiesta, at ang fiesta nyo ay sa darating na linggo. So, ilang araw na lang po ay magdiwang na tayo ng fiesta ng ating mga patron, si Saints Peter and Paul. Ako po si Father Paul Wu. Ako po ay mula sa Diocese of Caloocan, Assistant Parish Priest ng Mary Help of Christians Parish sa Diocese of Caloocan, sa Maypaho, Caloocan City. Ito po ang aking unang pagkakataon na makapagdiwang ng banal na misang ito sa inyong kapilya. Kaya maraming salamat po. Purihin natin ang Panginoon. Maganda po yung ating gospel sa Sunday na ito from the Gospel of Matthew chapter 10 verse 37 to 42. Ano po ang pwede nating makuhang aral dito? Ito po kasing gospel na ito, ang tawag po dito ay yung tinatawag na missionary discourse of Jesus between Him and His apostles. Kung kayo ay nagsisimba every Sunday, nasusubaybayan nyo sa Gospel of Matthew kung paano tinawag ni Jesus yung kanyang 12 apostles, tapos binibigyan niya sila ng mga habilin. So when they go on a mission, merong mga habilin ang ating Panginoon. At ito po yung pagnilayan natin sa araw na ito. Nararapat lang dahil ang ating mga patron ay mga apostol ng ating Panginoon. Si San Pedro bilang apostol sa Roma at si San Pablo bilang apostol ng mga Hentil. The apostle to the Gentiles and the prince of the apostles, Saints Peter and Saint Paul. Una, sabi po dito ng ating Panginoon sa opening line ng ating gospel, sabi po niya, ang umiibig sa kanyang ama o sa kanyang ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Whoever loves his father or mother more than me is not worthy of me. Minsan, pinakinggan ko doon, parang nakakaskandalo eh. Parang sinasabi ni Jesus, huwag mong mahalin yung nanay at tatay mo. At sa katunayan, kapag binasa natin yung version ni St. Luke,
Ang sasabihin doon ni Jesus ay, whoever does not hate his father or mother, brother or sister, husband or wife, cannot be my disciple. Ano ba ang ibig sabihin dito ni Jesus? Ibig sabihin ba niya na kailangan i-hate natin yung pamilya natin? Baka mamaya pag uwi nyo, mamaya sabihin nyo sa asawa nyo, honey, I hate you. Kasi sabi ni Father, makapatay tayo. Ano ibig sabihin dito ni Jesus? Kailangan ba talaga kabuhian natin yung mga kapamilya natin? Minsan naman talaga nakakamuhi talaga yun. No? Minsan, yan nakakainis eh. Kung sino pa minsan yung kapamilya mo, minsan sila talaga yung nakakapwisik sa buhay mo. Pero sabi dito ni Jesus, whoever loves his father or mother more than me is not worthy of me. What does Jesus mean here? Simple. Gusto ni Jesus, bago mo mahalin ang iyong pamilya, dapat siguraduhin mo, mahal mo siya. Amen? Bago mo mahalin ang pamilya mo, siguraduhin mo, mahal mo muna ang Diyos. Simple. Minsan kasi we are too focused on our families and there's nothing wrong with that. Pero baka mamaya nakakalimutan na natin ang ating pananampalataya sa Diyos. So sobrang pagtuon natin sa ating mga pamilya. Meron tayong kasabihan sa English, family first. Diba? Kapag kami problema, family first. Unahin mo ang pamilya mo, family first. But today, Jesus is telling us, no. Before you put your family first, you need to put God first. Unahin mo ang Diyos. At kapag inuuna mo ang Diyos, mas lalong magiging maayos ang pagsasamahan ninyo sa inyong pamilya. Amen? Kasabihan din tayo, blood is thicker than water. Unahin mo daw ang mga kadugo mo. Blood is thicker than water. But today, Christians as we are, baptized Christians, baptized Catholics, and by virtue of our baptism, that's what St. Paul is trying to tell us in our second reading today. Sabi ni St. Paul, by virtue of our baptism, we become sons and daughters of God. That only means that we belong to a huge family. Na kapag tayo'y bininyagan, nagiging miyembro tayo ng mas malaking pamilya, ang pamilya ng Diyos. Yes, blood is thicker than water, but today, Jesus is telling us, baptismal water is thicker than blood. Mas makapal ang ating ugnayan bilang isang pamilya ng Diyos bago natin pagtuunan ang ating mga sariling pamilya. Brothers and sisters, kung gusto mong umunlad sa buhay mo, unahin mong lagi ang Diyos. Amen? Gusto ko yung salitang yun unlad. Spell nyo nga unlad. U-N-L-A-D. May kahulugan yan. Unahin mong lagi ang Diyos. At kapag inuuna mo ang Diyos, uunlad ka sa buhay mo. Amen? Second reflection, sabi dito ng ating Panginoon, ang hindi nagpapasad ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig sabihin, ang isang tagasunod niya marunong magtiis ng hirap. Marunong magpasad ng krus. Ano ba ang mga krus mo sa buhay mo? Ano ba o sino ba yung mga krus mo sa buhay mo? Yung nagpapabigat sa iyo. Yakapin mo yan. Buhatin mo yan. Dahil yan ang magdadala sa iyo sa buhay kabanalan. Amen? Naalala ko tuloy isang kwento, merong isang lalaki, nagsimba siya, tapos pag uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng asawa niyang babae. Pagkakita niya sa asawa niyang babae, niyakap niya, tinaas niya, binuhat niya, inikot-ikot niya. Nagulat yung babae, sabi sa kanya, honey, 25 years na tayong kasal, nagsimba ka lang ngayong araw, ang sweet-sweet mo na sa akin. Ano bang sabi sa simbahan? Sabi kasi ni Father, buhati ko daw ang krus ko. Ayan, binuhat kita. Na makita ko ikaw ang krus sa buhay ko. Pabigat ka sa akin. Sino ba ang mga krus natin? Well, today, Jesus is telling us, embrace those cross. We do not glorify suffering. What we do is we offer our own suffering. Ang isang Kristiyano matiisin, kayang tiisin ang mga hirap
at pasakit na pinagdadaanan niya sa kanyang buhay. Sino ba dito ang walang problema? Sino ba dito ang walang pinapasang suliranin sa kanyang buhay? Kahit naman kami mga pare, meron din kami mga problema. Alam ko kayo din. Bilang Kristiyano, dapat natututo tayo yakapin ang ating mga krus at sumunod sa Kanya. Amen? Marunong pa ba tayo magtiis? Minsan kasi, hindi na tayo nagtitiis eh. Bigla-bigla na lang tayong sumusuko. At sorry to say this, pero yan ang napapansin ko sa mga kabataan ngayon. Marami sa ating mga kabataan, parang nawawalan na yung value ng sacrifice, pagtitiis, konting kibot, susuko agad, konting problema, bibigay agad. I think this is now the time that we should go back on the basic formation of our young people. Diba? Nakakatakot yung mga naririnig dating balita ngayon. Kaya nang pumatay ng mga minor de edad, lumalakas ang loob nila. Dahil alam nilang hindi sila makukulong. Palagay ko, hindi yan naturuan. Kaya huwag yung isisi sa video game. Kailangan ng values formation. Kaya sana sa mga kabataan, mga bata ba dito? Mga sakristan. Iba kasi pa, senior na. Mga lolo. Mga bata, makinig kayo ha. Matutong magtiis. Tutong magtiis. Kaya ba magtiis? Oh. Yan ang natutunan ko nung bata ako. Huwag na magreklamo. Kung anong ulam na inihain, kainin. Amen? Bawat butil ng bigas na inihain, pinaghihirapan niya. Isa kasi, pag gulay, ayoko rin talaga kainin. Lalo na pag isda. Buti na lang, in-invite niyo ako dito. Nung nalaman ko kung saan yung chapel, sabi ko, saan ba yung chapel na yan? Malapit pala sa Banawe. Marami akong mga gustong kainan dyan, yung mga hotpot. Minsan, magtiis tayo. Ang isang tao matiisin, may kalalagyan sa langit. Amen? Panguli, sabi dito ni Jesus, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Beautiful words. Whoever receives you, receives me. And whoever receives me, receives the one who sent me. Tinatanggap ba natin ng Diyos sa buhay natin? There is an English word for that. And the English word for that is hospitality. Sabihin nyo nga po, hospitality. Pagtanggap. Kaya ba nating tanggapin ng Diyos sa buhay natin? Sa mundong ito na puro panghihinala sa ating kapwa, ang bumabagabag sa atin, na minsan hindi mo malagay, pati ang bag mo, sa likuran mo, di ba, sa upuan, kasi baka yung nasa likod mo, habang nagdadasal ka, kinukupit na. Ang hirap pagtiwala sa panahon natin ngayon. Pero sinasabi ni Jesus sa atin, let go of those biases. Tanggapin. Tanggapin ang bawat isa. Yan ang panalangin ko para po sa inyo, mga taga dito sa Chapel of Saints Peter and Paul, that you will learn how to accept one another amidst of your failures and shortcomings. Marami tayong kahinaan. Pero sa kabila ng mga kahinaan natin na yun, tinatanggap pa rin tayo ng Diyos. Si San Pedro, mahina din siya. Di ba nga siya pa yung nag-deny kay Jesus 3 times? Di ba siya pa yung nagduda kung kaya ba talaga maglakad ni Jesus sa tubig? Maraming sinasabi itong si San Pedro. Pero sa kabila ng kanyang pag-uugali, kanyang pinili siya ng ating Panginoon. Sinundan niya si Jesus at tinanggap siya ni Jesus. Si San Pablo, kala niyo ba magaling na tao to?
Nagsimula siya bilang pagano, Saulo ang pangalan niya. Nung hindi pa niya nakikilala si Jesus, mamamatay tao siya. At sa katunayan, the first martyr of Christianity by the name of Stephen, the first martyr, sino nagpapatay? Si Saulo. But at a certain moment of his life, he had experienced conversion. Nagbago ang pananaw ni Saulo at naging Pablo siya. Bininyagan siya at naging Pablo. So from being a Saul, murderer, he now becomes Paul, the apostle to the Gentiles. Pumunta sa mga pagan territories, mga hindi katanggap-tanggap sa lipunan, at doon pinakilala niya si Jesucristo. Our patrons are models of inclusivity. And if your patrons are models of inclusivity, then we, their parishioners, should also be inclusive to one another. Amen? Hindi natin kailangan ng isang simbahang exclusive lang para sa mga donor, mayayaman, at mga righteous na tao. Ang simbahan ay bukas, lalong-lalo na sa mga makasalanan, mga mahihirap, na naghahanap ng presensya ng Diyos sa buhay nila. That is the very theme of what Pope Francis is telling us about synodality. Walking together, accepting one another, tinatanggap ang isa't isa. Amen? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo ngayon, tanggap kita? Ayaw niyo sabihin, no? Tanggap kita. Tanggap tayo ni Lord. Kahit ano pa tayo. Kahit sino pa tayo. Amen? Diba yan ang kanta ng classic song ni Ray Valera? Mahilig kasi ako kumanta. Kantayin ko, okay lang. Marami dito kaedad ni Ray Valera. Diba sabi dun sa kanta ni Ray Valera, mahal kita, basta mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sintonado ka. Ulitin natin, ha? Ready. Mahal kita maging no? Mahal tayo ni Lord, maging sino pa tayo. Tanggap tayo ni Lord, maging sino pa tayo. Amen? Happy Fiesta po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magsitayo tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilig, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbubulang, paririto at huhukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, manalangin tayo sa Diyos Ama na nasa langit upang pagkalooban niya tayo ng grasyang ating kinakailangan sa kasalukuyan at upang makamtan natin ang dakilang kaloob niyang gantimpala sa langit. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Masanawin nawa ang dakilang pag-ibig mo, O Diyos, ng mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay at taus-pusong paglilingkod. Manalangin tayo.
Ama, hingin mo ang aming panalangin. Magpaglingkod nawa ng tapat ang mga leader ng aming pamayanan. Huwag nawa nilang isipin ang pansariling interes upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may malasakit. Manalangin tayo. Ama, hingin mo ang aming panalangin. Makasumpong nawa ng bagong pag-asa ang mga may sakit at mga kapatid nating may matinding pinagdaraanan sa pamamagitan ng mga taong patuloy na kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, hingin mo ang aming panalangin. Bigyang lakas mo nawa kami upang kami maging instrumento ng pag-ibig at kapayapaan ni Jesucristo laban sa puwersa ng mga makamundong pag-iisip at kamalayan. Manalangin tayo. Ama, hingin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming yumao. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, hingin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, hingin mo ang aming panalangin. Ngayong araw din ito ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng ating mahal na Birhen Maria, ina ng lahing Saklolo. Hilingin natin ang kanyang tulong at panalangin, sabay-sabay natin siyang tawagin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na ina ng lahing Saklolo, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Santa Perpetua Felicidad, Ipanalangin mo kami. San Pablo at San Pedro. Ipanalangin mo Ang kami. lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kami
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain katulad ng sinagisag ng ginawang pag-iinsenso ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong kagalit ng Kanal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang na paghahain ng iyong pagliligtas. Pagkaloob mong aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupit. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagpupuri sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Ganyan naman nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at may tapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni na San Pedro at San Pablo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Per ipsum et cum ipso et en ipso, Estibe Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Corpus Christi, Custodia at Benedicta Mater. Sanguis Christi, Custodia at Benedicta Mater.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang laging maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tinig nila sa buong daigdig ay narinig. Pati mga wika nila ay dumatal, pati sa hangganan nito. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niluwalhati ka ni San Pedro at San Pablo, mga apostol, sa pagdanak ng kanilang mga dugo, itulot mo ang iyong simbahan ay palagi ang manahan sa katuruan at uliran ng mga apostol at manatili namin tapat na walang lugis na kabiyak ng anak mo at aming manunutos na si Kristo Panginoon namin. Sa pamamagitan niya ang tanging saligan ng iyong sambayanan at sa Kanya at kasama niya, kasama ng Espiritu Santo, naway patuloy siyang umiral hanggang sa wakas ng panahon. Ito ang aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Atin pong panoorin ang ilang video announcements. Atin pong pasalamatan ng ating tagapagmisa ngayong gabi, si Reverend Father Paul Nicholas Siwu. Atin pong bigyan siya ng pagkakataon. Magsitayo ang lahat. Bago ko ibigay ang final blessing, napapasalamat din po ako sa inyong pamayanan sa pag-anyaya po sa akin makapagdiwang ng banal na misang ito. Na makakasama kayo sa aking mga panalangin, lalo-lalo na po sa darating na araw ng kapistahan ng ating mga patron, Saints Peter and Saint Paul. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Good evening.